nung few days ko dito sa Scotland, parang iniisip ko, ba't ba ako napunta dito? Meron naman palang job vacancy sana doon sa previous hospital ko. Hello mga kudoks, kamusta na po kayo? So, for today's video, magsishare lang ako ng aking experience so far sa aking pagtatrabaho bilang isang doktor, bilang isang pediatrician dito sa UK. So kung napapanood niyo yung previous kong video, dumating ako dito noong 2023 ng March at kinailangan ko pang tapusin ang aking exam para maging qualified dito na maging doktor sa UK. At natapos ko na nga yung lahat ng exams at naging registered na rin ako dito bilang isang doktor at nakahanap na rin ako ng trabaho. At previously nag-work din ako bilang isang nursery assistant or yung early years educator. So ito ay hindi trabaho na doktor. So ginawa ko yon while ako ay nag-i-exam para maging qualified dito as doctor. So natapos na yung yugto na yon ng buhay ko dito sa UK. At ngayon nandito na ako sa Scotland. So ang Scotland ay isang parte ng UK, somewhere dito sa norte ng United Kingdom. At dito na nga ako nagwo-work lately. So kung napanood nyo rin yung mga previous kong video, ako at ang asawa ko ay nagwo-work initially doon, nagwo-work together doon sa England or sa south ng UK initially. At hindi nga ako nakahanap agad ng trabaho doon bilang isang doktor nung na-qualify na ako doon banda sa region na yon ng UK, sa south ng UK. At pinalad ako na makakuha ng trabaho bilang isang doktor dito sa Scotland. Kaya nga nandito na ako ngayon, nagtatrabaho bilang isang pediatrician. So kaunting flashback lang, nung ako ay naghahanap pa ng trabaho bilang isang doktor dito sa UK. So talagang lately nga dito sa UK, yung mga foreign doctor na gusto magtrabaho dito, medyo pahirapan talaga ang paghahanap ng trabaho. Kahit nga ako, nung na-register ako, inabot ako ng 3 months. 3 months ba? Inabot ako ng mga 3 to 4 months before ako nakapag-secure ng trabaho bilang isang doktor dito sa UK. Kasi nga, I think anong nangyayari lately, may mga work naman, may mga vacancy naman, pero dahil maraming ang gustong mag-apply, maraming doktor na registered na UK national at saka mga foreigners na nag-aagawan sa iilang vacancy or iilang spot. So supply and demand. May job vacancy naman, kaso talagang maraming nag-a-apply. So I think nahihirapan din yung mga hospital na mag-isip kung sino ang kanilang tatanggapin. Kaya marami din talagang hindi pa nakakapagtrabaho despite na natapos na nila ang kanilang exam, na-register na sila dito bilang isang doktor. Yung iba talagang hindi pa nakakapagtrabaho. Yung iba nga inaabot pa ng taon before makapagtrabaho dito sa UK bilang isang doktor. So sa case ko, inabot ako ng mga 3 to 4 months before ako nakakuha ng trabaho after ng aking registration. So yun yung kwento mga kodoks. After 40 plus applications ko, isang interview lang yung nakuha ko, which is yung dito sa Scotland na trabaho. So nung in-interview ako, nakuha ko naman agad yung trabaho on the same day. Inofferan kagad ako ng trabaho after ng interview ko, after ng successful interview ko. So yun mga kodoks, nandito na ako ngayon sa Scotland. 2 weeks na ako nagtatrabaho dito bilang isang doktor. At i-share ko lang. So nung tinanggap ko na yung trabaho dito, medyo may kaunting dilemma na nangyari. Nung tinanggap ko na yung trabaho dito, nakapag-sign ako ng contract, biglang nagkaroon ng vacancy doon sa hospital kung saan ako
previously nagtatrabaho bilang isang nursery assistant. So yun yung hospital na kung saan din nagtatrabaho yung misis ko doon nga sa Southwest England. So ang problema nun nakapag-sign ako ng contract dito at ayaw ko rin mag-breach ng contract kasi baka masisira yung yung record ko sa council dito, at hindi naman din 100% assurance na makukuha ko yung trabaho doon sa previous hospital ko na kung saan ako nag-clinical attachment, kung saan ako nagtrabaho bilang hindi isang doktor. So hindi rin ganun ka-assured somehow, pero I think kung tinry kong mag-send ng CV ko doon sa hospital na yon, I think medyo malaking chance na matatanggap na ako doon, at sana hindi na ako malalayo at hindi pa kami mag-LDR ni Mrs. ng ganito. But I think nakatadhana talaga na mapunta ako dito sa Scotland. At I think it's really God's will na mapunta ako dito sa Scotland at makuha ko tong trabaho na to, at hindi yung trabaho kung saan magkasama lang sana kami sa isang hospital ng misis ko. Initially nga, nung natanggap ko na yung trabaho dito at nalaman kong may job vacancy lang naman pala doon sa previous hospital ko, medyo nanghihinayang, may kaunti akong paghihinayang na nakapag-sign ako ng contract dito sa Scotland. So, but it is what it is, mga kudok. So, ayaw naman natin na magkamali tayo or mag-breach tayo ng mga kontrata kasi nga bago pa tayo dito sa UK. At I think kung dito talaga yung destiny ko na first mag-work bilang isang doktor, so tatanggapin ko naman. So medyo nahirapan lang ako nung days after na nalaman ko na may job vacancy naman pala sana dun sa previous hospital ko. So medyo nahirapan ako sa natanggapin yon. At nung few days ko dito sa Scotland, parang iniisip ko, ba't ba ako napunta dito? Meron naman palang job vacancy sana doon sa previous hospital ko. So it took us a while na tanggapin na mapupunta ako dito sa Scotland para magtrabaho at hindi doon sa previous place namin sa England. But so far so good, mga kudoks, positive vibes lang. Okay naman yung work ko so far. So nagtatrabaho ako ngayon bilang isang pediatric specialty doctor or isang senior registrar or middle grade doctor. So far okay naman, mga kudoks, yung experience ko. So dito sa video na to, gusto ko lang i-share kung paano ko nakuha itong trabaho na to at ano ba yung mga challenges na na-encounter ko during my job application. So that's it, mga kudoks. Ito lang yung short vlog ko for today, and thank you for watching my video. Currently nasa mall ako dito sa Livingston kasi mag-aaral ako ng aking Pediatric Advanced Life Support, which is mangyayari ngayong 28 at 29 ng January. So kailangan ko itong pag-aralan para pumasa naman ako kasi sagot ng hospital yung bayad, ganun, at syempre kailangan kong pasa rin yun. So thank you sa panonood, mga kudoks, and please like and subscribe. Paalam!